Hello po sa lahat. Ang ganda. I'm still shaking kasi I've been living abroad for more than 10 years. And I thought na hindi na babalik. So I spent the last 2 months living in Manila again and deciding for myself if I can live in the city. So parang ito ata yung sign ko na, di ba, parang yun kasi siya eh. You thought na, okay, I found my way out. Kasi nga, thinking na, ayoko na dito. Pero, nandito ulit ako. Get mo yun? Parang ganun siya eh. So, at a personal level, sa personal life and pagmamahal sa bayan, na-capture ako nung play in that sense. And, kailangan ko siyang i-process. Kasi, ang hirap kong mawala doon sa community na you identified. So parang ganun yung pagkaka-interpret ko dun sa play, and it's such a hard feeling na i-process kasi alam mo deep inside you na mahal mo yung bayan mo. And the same time na yung sense of belonging that you get from it, kailangan mo din i-deal yung good and bad, including the trauma and pain. So, I think magsistick sa akin itong moment na to as I take my decision whether I would, spend the rest of my life again in the Philippines, or at least try to do my best to continue. Yun yung personal na decision. Maraming salamat. Napakagandang refleksyon, no, na pati yung mga personal natin na mga desisyon ay naka-entwine dun sa yung pakiramdam natin sa bayan natin, saka sa mga komunidad kung saan tayo nagbe-belong. At actually, dahil yung Kisapmata ay refleksyon din ng yung pamilya sa Kisapmata, ang pamilya Karandang, ay refleksyon din ng lipunan kung saan gumagalaw sila dahil sinulat ito ng panahon din ng batas militar, ng martial law, pati yung pelikula. No? At hindi natin makakaila na kung ano yung mga tema sa loob ng pamilya ay refleksyon din ng mas malaking society. No? Yung authoritarianism, ang pasismo na nangyayari sa Pilipinas sa panahon ngayon, na nakikilala natin ay Tatang Badong, no? Na yung mukha ng iisa lang yung may kapangyarihan, iisa lang yung masusunod, at lahat ng iba, yung kung kapitbahay man yan, yung mga kasama ni Noel sa kanimila sa ospital, ay kaaway, no? Ibang tao. No? At ito yung mukha ng authoritarianism, ng pasismo. And parang even sa lipunan natin ngayon, may nakikilala pa rin tayo mga ganitong mga tao, mga komunidad, no? Ayun, sige. Bago ko i-hug ang discussion,